Hi Sheila, kumusta? Father, ito ang invitation para sa iyo. Uy, salamat naman. Kailan ba to? For the family lang, nakalagay. Ikaw naman parang kang others lagi. Father, kasama ka na sa aming pamilya. Hindi ba dito sa atin, extended family lagi. So you're part of our family. Uy, salamat. Touch naman. Grabe. Alam mo, ang pinakamabigat na gampanin sa mundo ay yung maging magulang at magpalaki ng anak. Sapagkat nakasalalay sa iyong mga kamay ang pagtuturo ng tama at totoo at paghuhubog sa isang tao ayon sa plano ng Diyos. Ang pagiging magulang ay isang biyaya dahil walang higit na kasiyahan kapag ang lahat ng hirap at pagod mo sa pagpapalaki ay nagbunga na at naging matagumpay na ang iyong mga anak. Ganito rin kaya ang pakiramdam kung ang anak ng iba ang iyong inaarugat, pinalalaki. Hanggang saan nga ba nanaisin ng magulang na maging magulang muli, lalong-lalo na kung hindi naman niya ito anak? At ang mas magandang tanong, hanggang saan nagsisimula at natatapos ang obligasyon mo sa extended family? Ito ang ating pag-uusapan ngayon, kaya't manggising na po kayo at magsisimula na ang Family Matters! Sheila, pwede pa makahingi mga 50 pieces? Para saan, Father? Marami extended family, yung mga parishioner ko gusto pumunta lahat. Ikaw naman, hindi naman tayo barangay family, Father. Extended lang. Okay, baka lang sakali. Ikaw talaga, Salamat thank you. Okay. Sa panahong ito, na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging, kumbaga, ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa mahal na ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay, na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Good morning, Sheila. Good morning, Father, and good morning to everybody. Ayan. Good morning sa mga parishioners ko na talagang walang sawang nanonood sa kanilang pura paroko. At sa lahat ng mga gumigising po ng maaga para kami po ay subaybayan, maraming salamat po mula sa aming
puso talaga. Thank you. Nako, ang ganda nitong ano natin, no? Ganda nung topic natin ngayon, no? Na minsan it is very advantageous na merong ganito. Minsan naman pinagmumulan din ng hindi gaanong magandang samahan. Pagsasamahan. Oo, ganon. At palagi ko halos lahat ng pamilya merong ganito. Dito lang sa Pilipinas. Siguro, I mean, sa Pilipinas. Kasi alam mo, ang topic po natin ngayon ay extended family. Dito sa ating kultura ay talagang tanggap na tanggap ang extended family na parang sumasama pa nga ang loob ng mga magulang kapag umaalis yung mga anak sa bahay. Samantalang sa ibang bansa, they can't wait for their 18th birthday at nang sila'y magsarili na. Oo. Madalas masaya pero minsan meron ding mga hindi masyadong siyempre dahil araw-araw magkakasama, di ba? So napupuna talaga yung mga small things, no, na mga bagay. And that's part of it. Yes. Halimbawa sa amin, no? Talagang for yung sininang, di ba? Yung auntie namin na sumakabilang babay, hinang, no? Pero talagang naging ikalawang nanay namin siya, no? Talagang nakatuwang siya ni Mami sa pag-aalaga sa amin. Hindi na nga nakapag-asawa dahil sa amin pala mga pamangkin niya, kulang na no? Ika nga, her hands are full already sa mga pamangkin, so hindi niya naisip na mag-asawa. Oo. At siguro napakadami rin kasi naman ng advantages ng extended family. Pero yun na nga everything comes hand in hand din. Kung meron nakabubuti, meron din namang mga hindi magandang dulot ito. Dahil ano nga ba ang pamilya, hindi ba? Ama, ina, at anak nga lang ba? Si tiyo at tiya, o ang mga pinsan ng pinsan, o ang mga pamangkin ng tito, ng kapatid, ng asawa, o hindi ba? Pamilya rin nga ba sila? Paano nga makitungo sa pamilya ng pamilya mo? May pananagutan at responsibilidad ka rin ba sa kanila? At sa gitna ng hamon ng paghubog at pagkalinga sa sarili mong mga anak, ay may ekstrang hamon pa sa pamilyang Pinoy na makitungo sa extended family ng bawat panig. Yan po ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Kasama ang mahigit 2 dekadang isang anak at malaking pananagutan sa extended family na karanasan ni Cesar at Nene Uchi. Morning! Morning po. Good morning, ate. Hello, hi. Good morning po. Yan po kayo. Yan, maraming salamat po sa pagpa-unlock ninyo, no, sa aming imbitasyon sa napakagandang topic. Siguro kanina nabanggit mo na, Father, na iisa lamang ang anak ni Nena, no? Pero siguro ang mas magandang tanong gaano ba kalaki ang inyong extended family? Kasi sabi ni Father, at malaking responsibilidad sa extended family. Sino po ba ang kasama natin ngayon sa bahay? Isang kapatid ko, yung pangalawang brother ko, buong pamilya niya. Siya, tapos yung anak niya, tsaka isang apo. Tapos, before pa, na bago pa lang kami, ay kasama ko na yung 2 pamangkin ko na tapos 3 pamangkin niya. Ang dami, no? Ayan, speaking of extended family, it can't get any more extended, hindi ba, Father? Pero siguro, yun nga, napakagandang balikan natin. Siguro, bakit naging bukas ang inyong tahanan sa mga kapamilya ninyo na nangangailangan? Actually po kasi ako, talagang ang simula, pamilya ko yung 2 lalaki na ngayon nga tapos naman na sila. Yun yung una, 2. Dalaga pa kasi ko, alaga ko na sila . Kaya yung nag-asawa kaming 2, parang tapos namatay yung nanay nung isa, siya yung para mapag-aral at matulungan kasi marami rin siyang kapatid. Yun yung aming parang naisip na para hindi tuloy-tuloy na umasa ba, kailangan magkaroon sila ng isa sa pamilya na makatapos para sila naman tutulungan, which is nangyari naman po. Kasi nung ka-graduate sila ngayon, nasa pamilya na sila, hindi na sila sa amin nakatira, pero pumupunta din pag Friday, Saturday, Sunday. Wow. Tapos tumutulong din naman sa amin pagkatapos nun. Pero yung dating tulong namin na kung tutuusin hindi dapat na,
parang sila na yung sumalo ng responsibilidad nila sa pamilya ko. Alam mo, para masabi mo yung akapin mo yung responsibilidad ng no problem, hindi madali yun, ha? Ang magpalaki ng sariling anak ay mahirap na. Paano mo ninasabi na hindi ka man laang nila kinonsulta pag sabi na lang nila sa'yo, welcome! Ganon. How did you accept that na okay lang? Siguro dahil naawa ako sa mga bata. Tsaka isa pa yung isang babae nilang anak talagang halos baby. Parang nakasanayan kong inaalagaan ko. Kaya naging close ako sa kanya. Tapos isa pa parang ayoko namang lumaki sila na walang mag-guide. Parang ganun lang kasimple. Kasi simpleng buhay. Basta madisiplina ko lang sila. Ganun. Yan. Ako naman, tanong ko kay Kuya. Kuya, sabi nga ni ate, di ba, yung tumutulong naman yung mga magulang, nagpapadala naman ng pinansyal. Pero, siyempre, Kuya, ang pagpapalaki naman sa mga bata, hindi lang pinansyal yan, no? Paano mo kinakaya na sa ganitong bahagi, lalo, sabi nga ni ate, medyo nagkasakit ka pa, hindi ba? Paano mo kinakaya yung sa aspeto na yun na meron pang iba ka ngayong ginaguide o ginagabayan ng mga bata bukod sa isa lang na anak ninyo? Pero sa asawa ko na rin kasi siya nagbibigay ng lakas para kaya ni ko lahat Nakakatuwa naman yun. Superwoman pala ito napakasawa mo Ay, totoong superwoman yun, Father, ha? Para matanggap mo yung ganung setup. Napakalaki ng puso mo. Siguro isa pa yun, kasi sa bahay, sa setup ng extended family, siguro hindi yun masyadong nangyari sa inyo kasi very considerate sila sa isa't isa di ba? Hindi ka nanghihingi sa kanila ngayon, hindi naman sila nanghihingi sa iyo nung araw. Paano naman, Father, kung ang extended family mo nagigising ng tanghali, ayaw bumuhat ng walis at maghugas ng plato, kung mag-demand, parang kanya ang bahay, ano naman ang masasabi ninyo sa mga ganong klaseng nakikitira? Talagang simula talaga hindi ko sila sinanay sa pera ng hingi. Tapos pag magbabayad sa school, kasama nila ako. Pero nung medyo marunong na sila, tinitiwala ko kasi na pumapasok po ako Sige ba lang. Sasabihin lang nila kung magkano yung babayaran. Ngayon kung wala kami pambayad, promissory. Tapos bibigyan ko sila ng baon. Ang baon nila, hindi sobra, yung tama lang. At pinare-realize ko sa kanila na kahit tayo ito lang yung ulam natin, tuyo o talong, basta kayo mag-aral. Kasi pagdating ng panahon, hindi na kayo kakain yan. Kakain lang kayo niyan kung gusto niyo. Ngayon, yung paghihirap natin na yun, lahat yan may kapalit. Kasi na-example ko ngayon sarili ko, na pumapasok ako, nakabuka yung shoes ko, yung mga ganon. Tapos sasabihin ko, ako nga nag-aaral lang, 5 piso lang baon ko. Ang sagot naman nila, yun. Mura pa yun noon araw. Ayan. So siguro Sheila, ngayon gusto kong hingan sina Kuya at si ate ng mensahe. Siguro kay Kuya, kasi hindi madali ang merong extended family, hindi ba? Pero siguro ang gusto kong maging mensahe, anong kahalagahan na may suporta nagsosuportahan ang mag-asawa para matanggap ang mga ganitong setup ng extended family. So siguro para sa mga kalalakihan, anong kahalagahan na sinusuportahan ka ni ate para maging mas madali ang pamumuhay na may kasamang mga extended family? Kasi kasi pag maraming kasama sa bahay na kasi isa lang anak namin Mas nung nagkaroon kami ng extended family, parang masaya kasi masaya kami. Tsaka kasi yung namin kasama sa bahay, mga mabait mong po kasi sila wala pong pasaway. At alam nyo, hindi sila naging pasaway. Dahil yun sa itinanim ninyo. Kaya talaga namang napakabiyaya ang magkaroon ng mga kasama sa pamilya na kagaya nila, hindi ba, Father? Yeah, si ate naman, ano bang masasabi mo dun sa mga iba, kagaya nyo din sa na mga pamilya na merong extended family, paano mas magiging maluwag sa kanila ang pagtanggap sa mga ganitong kapamilya? Pinakamaganda lang kasi naramdaman kong totoo yung bukas lang talaga ako. At lagi ko, iwan ko siguro na ko sa nanay at sa magulang ko na lahat daw kasi nang nangyayari sa buhay natin ay may dahilan at may plano ang Diyos.
Kaya kung sila ay binigay sa akin, ibig sabihin pinagkatiwalaan ako ng Diyos ng ganong mga bata. Although hindi galing sa akin, pero parang anak ko rin talaga sila. Natutulog sila sa isang kwarto, sila magkakatabi. Kaya masaya ako na kasama ko sila. Kahit kami medyo nahihirapan. Heartwarming ang natutunan natin ngayon mula sa kanila. No? Sana po ay mas marami ang tumanggap At kung tutuusin, Sheila, ito yung isa ko lang kung tutuusin, hindi ito pinag-uusapan na yung silang dalawa ay nasa Dasmariñas Village. Hindi ito yung pinag-uusapan na nasa Forbes Park, hindi ba? Sabi nga ni ate, simpleng buhay, pero kahit simple pala, pwede ka pa rin maging bukas upang tumanggap sa iyong tahanan. No? Di ba, laki-laki ng bahay na nakatira, no? Ayaw magpatira, parang ang daming takot. Ako, pwede tirahin nyo yan, baka nakawan tayo niyan, ganyan, di ba? Ang dami-daming takot. Or, Father, hindi yun Ako, ang nakita ko naman sa mga tao na may kaya. Pagka dumating na yung oras na nangangailangan na ng panahon ang kanilang mga magulang upang kupkupin, hindi na bukas ang kanilang mga tahanan. Paano naman yung ipinuhunan sa inyo ng inyong mga magulang na kayo'y pag-aralin, hindi ba? At idalhin sa iyong kinatutungtungan ngayon. Hindi ba dapat ngayon ang oras ng pagsusukli sa kanila? Alam mo nga, sabi nga, ang makibagay sa kultura at sa pagkatao ng asawa ay isa ng malaking hamon. Pero mas malaking hamon ang makibagay sa kultura at pagkatao ng buo niyang pamilya. Ang mag-aruga at magpalaki ng mga anak ay malaki ring hamon. Pero mas malaking hamon ang maging responsable sa pagpapalaki at pag-aaruga ng anak ng pamilya ng iyong kabiyak. Hamon, pero hindi imposible. Dahil kung may respeto, pagtanggap, paggalang at pagmamahal, ang extended family ay pamilya mo na rin. At kung anuman ang gusto mo para sa ikabubuti ng samahan sa loob ng iyong pamilya, ayun na rin ang gagawin para maayos at mapagtibay ang samahan sa iyong extended family, sa hirap man o ginhawa. Magbabalik po ang Family Matters matapos lang ang ilang paalaan. Salamat, Kuya. Thank you so much. Thank you, Kuya. Muli po tayo nagbabalik sa ating palatuntunan. Siguro dahil ako ay father, no? Father Alan. Yes. Kumusta ba naman ang iyong esposo, no? Ano bang nakikita mo mga challenges no, ni Dax no, bilang isang ulirang ama? Alam mo, Father, ikaw bilang pare, napakadami mo nang hinaharap na pagsubok, hindi ba? Pero siguro sa buhay may asawa, hindi kasi madaling maging haligi ng tahanan. Napakarami expectations, kaya siguro maraming mga kalalakihan, hindi madaling pumasok sa buhay mag-asawa dahil dun sa expectations na yun. Kailangan silang maging provider, kailangan silang maging shoulder to lean on, kailangan silang maging good example sa kanilang mga anak, diba? So napakahirap balansehin yung oras para sa pamilya at oras para sa trabaho, oras para sa sarili. So siguro kailangan maging mas maintindihan din natin yung ating mga kabiyak, diba? At sabi mo nga, ito Dax, parating sinasabi sa akin ni Sheila na napakaswerte niya na ikaw yung napangasawa niya. Panood mo sa kanya itong episode na ito. Kita mo naman galing kay Father Alan yan, hindi galing sa akin yan. At alam mo, parang ang naalala ko sa pagiging isang ulirang ama, walang iba kundi si San Jose. Hindi ba si Saint Joseph na foster father ng ating Panginoon, hindi siya nag-give up, no? At kahit na ang daming pagsubok na pinagdaanan, nanatili lang siyang tahimik, no? Naglilingkod bilang isang ama. No, actually, kung sabi ko nga kung titingnan mo yung Bible, wala siyang speaking lines. Pero patuloy siyang gumawa, patuloy na naglingkod ng tahimik. At alam ko, sa karanasan natin dito, sa ilang taon natin nag-i-interview, di ba? Naging mulat tayo na napakarami palang ganyang uri ng ama. At madalas ay ganyan nga sila, Father. Tahimik na nagsisilbi. Hindi ba? They really come after Saint Joseph. Gaano kahirap ang maging haligi ng tahanan
sa gitna ng samot-saring hamon sa lipunan. Gaano kahirap maging katuwang habang buhay ng isang babaeng hinarap mo sa altar? Silipin natin ang isang araw sa buhay ng isang ama at asawa. At maaaring makita mo rin ang bahagi ng iyong buhay sa buhay nila. Si Brother Conrado ay taong kalye. Buong umaga ay nasa galaan siya kasi inuukol niya ang kanyang oras sa paglilingkod. Layman. Ako si Brother Conrado de los Santos. Ang edad ko po ay 72 anyos na. Ang aking pong hanap buhay ay magsasaka lamang. Ha? Saan po ang punta? Sa De Las Highway. Sino po pupuntahan natin? Ha? Sino po pupuntahan? Purification Victor. Ano po ang gagawin doon? Susubukan ko ng komunyon. Bakit niyo po ginagawa itong ginagawa niyong to? Naging debosyon ko na ito. Naging debosyon ko na bilang isang tagapaghatid ng komunyon sa mga may sakit. At ng Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Salamat po. Paano? Marami pa kami pupuntahan. Hindi ko sinasabi na aking mabuting tao. Hindi, bukasyon ko na nga yun yung puntahan ng mga may sakit. Kaya naman kung tawagin ako din bishop pa kung tawagin ako Dahil nga rin sa nakikita nilang paglilingkod ko sa mga may sakit. Narito si Kristo, ang Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan na salibutan. Mapapalad ang ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ko karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Noong pong taong 1997, pinawagan po ako ng kumari ko bilang maglingkod daw sa simbahan. Kaya po ako napilitan na pumasok bilang lay minister ng parokya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay mapasatahan na naman ito sa ating lahat na naririto. Mga kapatid, bilang paghahanda na... Hindi, dahil siya nga dahil doon sa aking hanap buhay. Alam mo naman ang hanap buhay ng magsasaka, marumi. Doon ako naalangan. Mapapalad ang ina niya sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. O Diyos na aming Ama, makapangyarihan at wala hanggan, buong pananalig. Parang kuwan ko na yun yung bukasyon ko na sa aking sarili yun. Yung mahapdan ang mga may sakit araw-araw. So sino po ang nagsabi sa inyo na gawin nyo ito? Ito ba'y utos ng simbahan o kusa nyo lang? Kusang loob. Akala ko may ka. Hindi mo na itatanong kung aking maoperahan. Yung mga lay minister, araw-araw pinupuntahan ako rito. Kahit na meron din silang ginagawa, araw-araw inahatdan nila ako ng komunyon. Kaya lang, yung San Linggo, dahil lakas siya, ako,
Kahit na major opera ang ginagawa sa akin. Hindi ako gagaling sa bahay, kaya nasa simbahan pa rin ako. Hindi ako tumitigil. Ako, ma-opera lang, 1 linggo lang ako mamamahinga. Magpupunta na ako sa simbahan. Napaka-importante sa lahat sa akin yon. Yung mahatdan ng mga may sakit. Dahil yung mga yan, hindi na nakapupunta ng simbahan. Ang kailangan, mahatdan sila at madasalan araw-araw. Nakapaloob yun sa kuwan Nakapaloob yun sa, kumbaga sa kuwan yung ginagawa ko, Bible service sa mga may sakit. Kailangan bumasa ka ng Ebanghelyo. Yung salita ng Diyos. Dahil kasi nga, pinasok ko ito, kaya naman pinangatawanan ko. Hindi ko na iniintindi yung naabala ba ako sa mga gawain ko. Hindi ko na iniisip yun. Basta yung aking tungkulin sa simbahan ay magampanan ko. Okay lang sa akin lahat yun. Siguro ang Panginoon na ang magsasabi kung anong gantimpala niya ibibigay sa akin. Yung nasa itaas na lang. Katawan ni Kristo. Amen. Manalangin tayo. O Diyos. Malaking bagay. Dahil sila, sabi ko, pagka kayo nahihirapan, tumawag kayo sa Panginoon para maging maluwag yung mga dinaranas nilang sakit. Manalangin sila para mawala. Tutulungan sila ng Panginoon. Sa totoo lang, yun yung sa dami namin mga lay minister. Ako ang gusto nilang pumunta sa kanila. Kaya wala akong magawa. Hindi ako marunong na kasi tumanggi. Basta kaya ko lang din. O, sige ka ako, basta may nagpunta rito, nasubuan. Kaya lang sinasabi ko, puntahan muna ng pare. Maraming tao ang sumama kay Jesus at wala silang makain. Kaya tinawag ni Jesus ang kanyang malagad at sinabi sa kanila, labis akong naawa sa mga taong ito. Ako, ginagawa ko ang aking magagawa. Kaya lamang, kuminsan, merong mga matitinding pagsubok din na dumarating sa aking buhay. Siguro, kasama na yon sa paglilingkod. Siguro, tinitingnan niya ako hanggang saan ako makapaglilingkod sa kanya at sa mga may sakit. Kahit na matindi ang mga pagsubok, handito pa rin ako, naglilingkod ako sa kanya. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang, igagaling na ako. Katawan ni Kristo, manalangin tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Salamat po. So, ano na po ngayon? Saan na po tayo? Sa amin na. So, tapos na po. So, pagkatas po, kadalasan po pag natatapos na kayo magdalaw-dalaw, ano na po ginagawa niyo nun? Di uwi na. Tapos kakain. Pagkakain, pupunta ng bukid. Dala ko may alagang baboy. Bakit po hindi niyo po inuuna muna yung gawain niyo sa bukid bago ito? Bakit? Hindi, kailangan magsimba muna. Pagkasimba, dumalo sa mga may sakit para matira ng komunyon. Hindi po pwede yung unahin mo muna yung gawain. Kailangan na yung munang gawain, pang-espiritual. At hanggang kailan kaya nito gagawin? Hanggang kaya ko. Dahil sa bukasyong ito, ay may natutunan siya. Malaki ang aking natutunan. Kailangan pala rito sa paglilingkod. Lagi na lang isa-isip mo yung kababaan loob. Alisin mo yung mga pride na tinatawag natin. Kailangan dito puro kababaan loob ang kailangan pairalin mo. Si Brother Conrado ay taong kalye. Dahil buong umaga ay nasa lansangan siya para ibigay ang kanyang oras sa Diyos sa pamamagitan ng paglilingkod sa kapwa. Ako po si Josephine Estanislao Cabrera, 56 years old ho ako. Ako ho may 4 na anak, mga graduates na po. Meron na po akong 7 apo.
Ako po ngayon ang kasalukuyang Pangulo ng Apostolado ng Panalangin sa Lulumboy, Bukawi, Bulacan. Pag ganitong oras, yung nandun ako sa aking, ang sabi ko nga yung aking trono, nakaupo ako, meron po ako mga binabasa. Ito po yung aking altar. Ito ang tinatawag kong trono ko dahil ting umaga, dito ako nagdadasal ako pagka umaga. Meron akong morning prayers, tapos marami akong dasalin. Kaya halos pag ako nagising sa umaga, yun ang aking unang ginagawa. Bago pagkainom ko ng kape, ng konting mga seremonya sa buhok, tapos sa muka, nag-morning prayers na po ako. Ito po yung aking mga dasalin sa umaga. Yan, kaya meron ako yung sa apostolado kasi merong morning prayers, yung sa pag-aalay, tapos yung mga intensyon ng Santo Papa. Ito nga alam ko, maliit pa lang ako, 7 years old, mag-isa po ako, nakakasimba akong mag-isa, lumalakad po ako. Doon sa Maynila pa ako noon. Tapos nung napunta ako sa Marilao, Legion of Mary, yun ang nag-umpisa ko nag-rosary kami, mga bata. Doon kami. Tapos pagkatapos nun, syempre may kasamang laro na yun. Bali kami lang mag-asawa, tapos isa na lang yung wala kong asawa na anak. Bali nasa Robinson lang siya, ginabi na nga ng pag-uwi. Tapos kaya nga merong naka-extra na plate. Para pagdating niya, baka kasi medyo late na, mahihiga na ako para maaga pa rin ako makagising bukas ako doon. Ayan na, dumating na yung aming bunso. Humihiling ako sa kanya ng tulong dahil syempre sa buhay na to maraming pagsubok. Hinihingi ko sa kanya lahat ng tulong yon. Tapos kaya nga minsan husband ko sinasabi, akala niya kunwari may problema, akala niya hindi ako nag-aalala. Pero kasi syempre sa dami ng napapakinggan ko, although pag sinabing in-offer mo na sa kanya na yon. Pero ganun pa man, yung pag ako siguro kasama sa na pagka mukhang hindi napapakinggan ng Diyos yung hinihiling, parang nalulungkot din ako. Pero ganun pa ba, hindi ako tumitigil, hindi ako pinanghihinaan ng loob, lahat talaga ino-offer ko sa kanya. Ang sinister po ay Katoliko? Oo, yan ang medyo bali 3 years na siyang na iglesia. Pero sabihin, magpagpagamat ganun, hindi ba nagkakaroon ng conflict sa inyong pagsasama dahil sa pagkakaiba na? Oo. Kasi, kung nga kasi siya medyo naiiwan sa bahay, tapos noon yung kapatid ko kasi iglesia, ako ni Yaya, sabi ko, siya na. Dahil ako noon, nakaka-attend na ako doon. Kaya lang sabi ko, parang hindi ko kayang ipagtanggol yung pananampalataya ko. Nalulungkot ako. Sabi ko kasi, pag sinasabi nilang kagaya niyan, naglilingkod ako, sinasabihan ako na, maling paglilingkod daw yung ginagawa ko. Parang nalulungkot ako sa sarili ko. Sabi ko, bakit maling paglilingkod? Hindi ko akalain na sa pakikinig niya, sa pagsama niya doon, nakuha siya. Hindi ba nagkakaroon ng conflict? Hindi naman. Kaya lang, medyo hindi, minsan nga sabay pa kaming lalabas. Pareho kami nakaputi dahil ako magsiserve. Ako patungong kaliwa, siya patungong kanan. Minsan akala noong makakita sa amin meron siyang work doon. Pero sinasabi kong siya sasamba. Paano niyo nagagawa yung pananatiling niya respeto? Ang ko na lang, ginagalang ko yung niya. Kunwari, kung sasamba siya, talagang piniprepare ko yung kailangan niya. Dahil siya. Kaya lang, para lang makakope kami, mas maaga ako sa kanya kasi ipe-prepare ko pa siya.
panahon na magkaiba kayo ng pananampalataya? Ang lagi ko pong hinihiling sa kanya, pag ako matapos ang misa, lumalapit ako po sa kanya, yung siya na po yung bahala sa lahat ng aming mga karamdaman, pangkaluluwa at pangkatawan. I want to pray because my mommy and daddy wants to pray. Sa panahong ito na ang mga kabataan ay nawawala ng pag-asa dahil sa masyadong modernong paraan at naging kumbaga ay nakatutok sa panahon, sa kasalukuyang panahon ang mga kabataan. Nawawala yung kanilang pananaw sa kabilang buhay. Sa ating debosyon sa Mahal na Ina, itinuturo sa atin ang nag-aantay sa ating biyaya sa kabilang buhay. Na ang buhay natin dito sa lupa ay isa lamang paglalakbay. At sa paglalakbay na ito, si Maria ang nagbibigay liwanag sa bawat isa sa atin. Kamusta? Si Chibo Cobo po ito para sa pagtatanghal ngayon ng Leaf, ang inyong leisure and entertainment alternatives for the family. Sobrang init ng panahon ngayon, di po ba? At madalas ang unang papasok sa isip ay magpalamig sa beach o resort o mamasyal sa mga malalamig na lugar. But having an outdoor adventure can be enjoyable, fun, cultural, and spiritual. Our recommendation, go church hopping. At huwag basta simbahan ang piliin nyo kung hindi yung mga strukturang hitik ng kasaysayan at kwento sa paglipas ng mga dekada. Here's part 1 of Leaf's oldest must-see churches of Luzon. Let's start with San Sebastian, Manila. The San Sebastian Church of Manila, or the Basilica Minore de San Sebastian, this all-steel church and national historical landmark, is also the shrine of Our Lady of Mount Carmel and is considered to be the only prefabricated steel church in the world. Ang simbahang ito ay nasa kalagitnaan ng University Belt at bagamat hindi na paliligiran ng mga magagandang tanawin at walang malawak na lupain para magnilay, marami pa rin ang nagpupunta rito para makakuha ng kahit saglit na paghilom o inspirasyon at isa ito sa pinakapaboritong simbahan ng mga magpapakasal. San Sebastian Church was completed in 1891 and is admired for its beautiful Gothic architecture. Second is San Agustin Church, Manila. Habang nasa Maynila, silipin nyo na rin ang San Agustin Church sa Intramuros. Ito ay ang simbahang nasa pamamahala ng Order of St. Augustine at naitayo noong 1607. Sinasabing ito po ang pinakamatandang simbahang nananatiling nakatayo sa bansa at itinanghal ng UNESCO bilang World Heritage Site. Isa rin po ito sa mga National Historical Landmarks ng bansa. The San Agustin architecture falls under the Baroque influence. After some prayers and meditation, you can take a stroll along the Manila Bay and sample any of the fine dining restaurants surrounding the vicinity. Third, Barasuain Church, Bulacan.
Lipat po tayo sa lalawigan at silipin ang makasaysayang simbahang nakahabi sa ating kasaysayan. Ang Barasoain Church ng Malolos, Bulacan o ang parokya ng Mount Carmel. Sinasabing ito ang duyan ng demokrasya sa silangan dahil sa mga kaganapan sa panahon ng Philippine Revolution. Still founded by the Augustinian missionaries, the 1630 structure boasts of unique architecture and adornments and quickly transports the pilgrims and devotees in time once they enter the compounds of the church. Maraming makasaysayang kaganapan ang ginawa sa simbahan, kabilang na ang unang Kongreso ng Pilipinas noong September 15, 1898. Ang pagsusulat ng Malolos Constitution noong September 1898 hanggang January 1899 at ang pagsisinaya ng unang Republika ng Pilipinas noong taong ding yon. Tinanghal din itong pambansang dambana ng dating Pangulong Ferdinand Marcos noong 1973 at nagsilbing tahanan at puok pasinayaan ng di ilang Pangulo. Fourth, St. Francis of Assisi, Bulacan. While still in the province of Bulacan, one can visit a less popular church in Meycauayan City, St. Francis of Assisi. Ang simbahang ito po ay ang pinakamatanda at pinakamalaking parokya sa Meycauayan. Itinatag ito noong 1578 ni Father Juan de Plasencia at Father Diego de Oropeza, ang mga unang Fransiskanong pari na dumawong sa Pilipinas. Noong simula, isang maliit na simbahang gawa lamang sa Nipa, sa Sitio Toril, na ngayon itinatawag na Bahay Pare. Isang kahoy na krus ang iniwan ng mga Fransiskano sa simbahan bago sila umalis, at ang krus na ito ay natagpuan sa pangangalaga ng isang taga-Bahay Pare at itinanghal na Cross of Sitio Toril, isa sa pinakamatandang religious relic sa lungsod. Pinalitan ng adobe ang struktura ng simbahan noong 1589. Nalipat ito ng ilang ulit dahil sa digmaan at pagsalakay ng mga katutubong Aytas. May 5 kampana ang simbahan at ang pinakamalaki ay pinangalanang Maria Concepcion. May isang malaking puno sa tapat ng simbahan na sinasabing nagbigay ng lilim habang naglalaro ang ilang mga batang bayani ng rebolusyon. Sa loob ng ilang dekada, maraming pagsalakay at pagsalanta ang napagdaanan ng simbahan. Kabilang na po ang Great Fire of Meycauayan noong 1949. At kahit hindi ito pumapantay sa ibang sikat na istruktura ng kanyang kapanahunan, ay nananatili ang debosyon ng mga taga-Meycauayan sa patron nito. Ilan lamang po yan sa mga lumang simbahang dapat ninyong mabisita ngayong bakasyon at hindi pa nga kayo nakakalayo. Abangan po ninyo ang karugtong nito sa susunod na linggo. Now, if you happen to have some time to watch a movie in between your church hopping activities, please be sure to check out CBCP Cinema's recommendations at cbcpcinema.blogspot.com. Marami pa po tayong papasyalan, kaya't siguraduhin kasama kayo sa pagpapatuloy natin sa susunod na Sabado. Ako pong muli si Chibo Cobo at ito ang inyong LEAF, ang Leisure at Entertainment Alternatives for the Family. Because my mommy and daddy prays. Walang hihigit na gantimpala sa makitang ganap at matagumpay ang iyong anak bilang Kristiyano, bilang Pilipino, bilang isang tao. Pero mas matamis ang tagumpay kapag napatagos mo ang pagmamahal at pag-aarugang ito sa anak ng ibang tao. Dahil ibig sabihin, handa kang magmahal ng walang dahilan o kabayaran. At handa kang tanggapin ang bawat tao sa labas ng sarili mong pamilya bilang bahagi ng iyong tahanan. Dahil ang extended family ay hindi lamang nagtatapos sa mga kamag-anak, kung hindi ay sa lahat ng taong nakakasalamuha sa ating lipunan. At sila ang simbolo ng mismong pamilya ng simbahan, ng tahanan ng Diyos. Mapapadali ito kung sa loob ng tahanan, ang paghuhubog ay sinasabayan ng panalangin. Dahil sabi nga ni Servant of God, Father Patrick Peyton, the family that prays together stays together. A world at prayer is a world at peace. Siya po si Father Alan Samonte. At kasama ko naman po si Sheila Dizon Carlos. At tuwing Sabado, ganuman kaaga, your family matters the most. Maraming salamat po. Magandang araw sa inyong lahat.
Our strength will come from hearts united in the